Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Buongiorno. Nandito pa rin po tayo sa Paris at pag-usapan lamang po natin ang issue pagdating ho dito sa flood control project. Kasi alam nyo mga kababayan, napakarami at masalimuot ang usapin patungkol ho dito. At talaga nga namang ngayon ay lumalabas na ang katotohanan at ngayon ay lumalabas na talaga kung sino yung mga involved dito sa di umanong korupsyon na nangyari sa flood control. Kasi alam nyo, ladies and gentlemen, yung iba ayaw pa kasi umamin nung una until yung mismong presidente na nagsabi na sandali, meron talagang problema. Ngayon, ibig bang sabihin nun dapat na tayo maniwala sa presidente? Ako, ito lang, simple lang sa akin to ha. May nakikita siyang problema, di ba? Meron siyang nakikitang pangyayari na talagang hindi na ma-deny, ika nga. Hindi na ho ito may tatanggi. Kasi every time na umulan, actually hindi nga lang ulan konting ambon lang, talagang bumabahaw sa Metro Manila. Ang malaking problema ho yan kasi lalo na pag sigurado yung bagyo, sunod-sunod, naku po, lulubog talaga Metro Manila. At talagang matindi ho ang ninakaw. Umabot ho nga 1 trilyon. Kung maalala ninyo, sabi nga ni Villanueva ay napakalupit na ho ng nangyaring I think how many billions or millions in a day ang ninanakaw. Ngayon, pinag-uusapan ngayon sa Senado yung mga kontraktor pero may mas malalim pa pong dahilan. Kasi remember, hindi naman po ako naniniwala ako yung mga kontraktor may kasalanan yan. May mga kasalanan yan. Pero hindi naman nung gagalaw yan, hindi yan makakagalaw nang walang sumusuporta sa kanilang mga mambabatas. Kung walang mga nasa gobyerno. Una, paano ka maka-accredit? Di ba? Paano ka mabibigyan ng lisensya at para tumanggap ka ng proyekto mula sa gobyerno? Napaka-imposibleng mangyari po yan kung wala kang koneksyon. Di ba? As a matter of fact, yan nga ho ang dahilan kung bakit tumutulong ang mga negosyante sa mga kandidato. Lalo na sa mga distrito, sa mga mambabatas, lalo na tumutulong sa presidente, lalo na pag tumulong ka sa presidente, matik na yun, DPWH, kuha mo na yun, di ba? Sa mga senador. Actually, senador ang pinakaliste kasi nga, hindi ganun sila, wala silang hawak na direktang hawak dun sa distrito. Ang may hawak talaga sa distrito, yung mga congressman at saka yung mismong DPWH na nangangasiwa ng mga proyekto na yun. Di ba ho? Kaya nga kung maalala nyo, dati dalawang pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno. Ano yun? Yung DPWH at saka yung Bucor. Di ba yung customs, di ba? Sorry, hindi pala Bucor. BOC, Bureau of Customs, di ba? Ibig sabihin, yan yung talagang pumapasok yung pera. Ngayon, sa sobrang daming nagnanakaw, hindi mo na alam kung sino yung 1 o sino yung number 2. Di ba? Hindi, totoo, walang biro. Di ba? Hindi mo na ngayon alam kung sino sa kanila yung 1 or 2 kasi nga, ang dami ho. Sa bawat ahensya ng gobyerno may negosyo. Di ba? Malupit ngayon. Siguro, dati nga, ayoko na mag-comment, pero ang dami ho talagang ngayon, ang daming negosyo na ginagawa itong mga hayop nating mga nasa gobyerno. Ito ang pinakamalupit. Pumutok talaga itong, kasi masyado namang sinagad Di ba? Sinagad ng DPWH at saka ng mga kongresista yung pagnanakaw. Di ba sabi nga ni Magalong, kung dati medyo may hiya-hiya pa, ngayon hindi na, talagang sagad na sa buto yung winawalang niya. Literal na winawalang niya. Mismo ngang itong ating Pangulo, di ba? Nag-iingay-ingay pa ngayon. Kesyo, wala siyang nakikita. Sabi ko, pambihira talaga itong Pangulo natin. No? Di ba nagpunta siya sa isang lugar, wala daw siyang makita. Pambihira ka. So, mantakin mo, bilang presidente, wala kang kaalam-alam na nangyayari yan sa ilalim mo. Anong klase kang presidente? Sabi nga nila
Di ba? Sinasabi nila, dapat daw ngayon si Bunuan, yung sekretary ng DPWH, mag-resign na. Di ba? Kasi, totoo lang, dapat daw mag-resign na kasi nga, yung mga bata niya, yun yung may mga control ng ghost project. Tama naman din yun kasi command responsibility. Pero sa akin, ang dapat mag-resign yung presidente. Kasi mantakin mo, nangyari sa lahat ng term mo ito nang wala kang kaalam-alam at talagang sinasabi mo, walang niya na yung korupsyon. Kung sa ibang bansa ito, kahit pa paano may kahihiyang pa yung Pangulo. Di ba, totoo. Kung mangyari to sa ibang bansa, malamang nag-resign na yung presidente o yung prime minister dahil sa tindi ng nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Again, we are not saying na may direct involvement ng presidente pagdating sa korupsyon. Oo, posible, hindi ko sinasabing oo, pero posibleng wala siyang alam, posibleng hindi siya nakikinabang, pero the mere fact na napabayaan mo, di ba? Yung ganyang, at sana nga kung milyon lang. Alam mo yung pag milyon lang, maiintindihan mo pa eh. Parang, sige, nakalusot, is milyon, di ba? 100 million. Kasi, eto tinan nyo. Galit na galit sila doon sa confidential funds ni BP Sara Duterte na ilang milyon. Tama, mali. Wala pang 100 plus million lang ata yun or something eh. Galit na galit sila doon. Kesyo, quote-unquote, nawawala daw dahil sa confidential. Kasi kung yun yung confidential funds eh. So parang hindi daw alam kung saan ginamit. Di ba ganyan ka-plastic yung mga animal na mga kongresista natin eh. Hindi namin alam. Dapat alaman natin. Dapat panagutin niya. Ulul, mga tarantado kayo. Eh kayo nga, di ba, nag-aalat kayo sa distrito ninyo na mga mas malaki pa sa 1 milyon, 100 million kuno ni BP Sara Duterte. Kayo talagang ghost project dun sa nangyayari dun sa mga distrito ninyo. At hindi lang 100 million yan. 500 million, may 1 billion. Ganun katindi ho yung mga proyekto na yun na nawawala. Eh kung ako nga yan eh, di ba? O sabihin na natin walang kinalaman si Romualdez at saka yung dating APRO na si Zaldico, walang kinalaman, di ba? Pero the mere fact na kayo ang may responsibility diyan, di sana nag-resign na lang kayo bilang speaker o kaya APRO, di ba? O yung committee ng appropriation, di ba? Di sana ayoko na yan. Maraming katiwalyang nangyari diyan sa baba. Hindi namin namalayan, hindi namin napigilan, di ba? Again, hindi ko sinasabing meron silang kinalaman, pero the mere fact na kayo ang leader na nandiyan, na dapat sanang binabantayan ninyo ang pera ng taong bayan, eh wala, nakalusot sa inyo. So, yun pa lang siya nakalusot, eh dapat mag-resign na kayo. Dapat bumitaw na kayo sa mga posisyon nyo. O, nakalusot lang yun ha. Hindi kayo may sanhi. Eh paano pa kung sakasakali allegedly kayo ang may sanhi? Ha? Eh, hindi lang dapat resignation ng abutin ninyo, mga animal kayo. Kung kayo may sanhi, ha? Again, I'm not saying kayo may sanhi. Kung sakaling malaman na kayo may sanhi, kasi eto hong si Tiangco, meron na namang revelasyon. Di ba, kung makikita mo ng isang araw, sabi niya, may small committee. Tinatanong niya doon sa bagong, yung bagong chairman yung chairwoman ng APRO na committee. Tinatanong niya, asa na yung report nung small committee kasi dapat nasa batas na lahat po ng gagawin ng mga kongresista ay may report po yan. Sabihin, parang may minutes, di ba? Parang alam mo yung pag may meeting, kailangan lahat siya nakasulat. Eh lalong-lalo na ho ito, pinag-uusapan pera. So dapat may minutes yan. Tinatanong ni Tiangco, walang maisagot yung APRO, di ba? Kaya so, hindi ko pa panahon yan. Hindi yun eh. Hindi yun ang punto doon eh. Whether panahon mo o hindi mo panahon, ikaw na ngayon ang chair ng APRO, so dapat may record dyan. Kukunin mo yung record, ito yung record. Wala namang sinasabi si Tiangco na kasalanan mo. Ang sinasabi lang niya, asan yung record? Di ba? Pakinggan natin itong bagong interview ni Tiangco tungkol dito. Oo nga, bakit nawawala si Zaldico? Ba't hindi mahagila? Ba't hindi ma-interview? Hindi, sa dami-dami ng epal dyan sa kamera. Diba? Sa dami-dami ng mga congressmen na meron nga ngayon pinagtatanggol yung house keso bakit daw sila sinisisi. Ang daming mga madadaldal na hinayupak diyan Ang daming bida-bida diyan na hindi ka naman dapat magsalita. Diba?
Bakit? Hindi naman ikaw yung sinisisi. Hindi naman ikaw yung pinupuna. Pero ikaw yung depensa ng depensa. Anto, may bayad sa kakadepensa nyo? Hindi ako, nagtatanong lang ako ha. Bakit kayo depensa ng depensa? Ang tinatanong dito, itong chairman ng APRO na si Zaldico, dapat siya ang sumagot. Hindi, yun lang Dapat siya po ang sumagot sa mga katanungan na ito. Asa na yung transcript nung yung small committee na asa na yun, di ba? Bakit wala kang hindi ko maintindihan Ito, ay napakagaling ng media. Hindi, isipin nyo, napakagaling ng media. Bakit di nila matanong si Zaldico? Ano to, hindi na pumapasok sa kamera? O hindi nyo nakikita? Hindi, kasi hindi ko mag-gets yun Si Zaldico lang makakasagot nito. O siguro yung kanyang boss na si speaker. Pero ni isang media walang nag-interview kay Zaldico, ni isang media walang nag-interview kay speaker tungkol sa mga ganitong issue. Bakit? Hindi, question lang sa mga media. Bakit? Kayo ba ay merong nakatapal sa mga mata ninyo tsaka sa mga bibig ninyong bilyon-bilyon, milyon-milyon? Kaya hindi kayo makapag-interview? Ano ba talaga? Don't tell me na pumapasok yung mga yan. Isang bihira naman, Tanong natin, bakit hindi matanong ng media itong si Zaldico? Zaldico, where na you? Here na me. Hindi, nagtatanong lang tayo Hindi natin inaakusahan si Zaldico O Zaldico malinaw to Baka mamaya nandiyan ka na naman. Hindi kita inaano dyan Kasi ano ito ewan ko kung may ewan, basta medyo may pagkaano ito tayo nagtatanong lang, Zaldico, bakit di mo sagutin? Ito, lumabas ka. Di ba? Magpakita ka kay Tiangco. Magharap-harap kayo in public. Di ba? Sa mainstream media, magpa-press con ka. O hayaan mo matanong ka. Ba't di ka nagsasalita dyan? Alam mo, ito lang Ako, may payo ako sa Zaldico. May payo ako sa'yo. Kung ako sa'yo, kung medyo may nalalaman ka, this is the time. You can be a hero. Susuportahan kita. You can be a hero. Sabihin mo lahat ng nalalaman mo. Di ba? Kung ikaw ay napag-utusan lang ba? Ay kung ikaw ay may alam sa mga nangyari dyan sa flood control project. Kasi di ba naalala ninyo pagka yung anong tawag dun sa witness, di ba? Pwede ka maging star witness basta hindi ikaw yung pinaka-guilty, di ba? Hindi ko sinasabing guilty si Zaldico wala tayong sinasabi. Wala namang crime dito na inaakusa sa inyo etong si Tiangco. Pero gusto mong maligtas. Kasi lalabas at lalabas na ito. Hindi na ito maiiwasan. Talagang wala na, dire-diretso na ito sa tingin ko yung ginagawa ng Senado, ginagawa ng Kamara, etong si Tiangco, talagang mabubuking na. Mabuti pang mauna ka nang magsalita. Sa akin. Grabe alam mo isang matindi dito. Nagde-deliberate pa sa House, nagde-deliberate sa Senate, tapos may BICAM, tapos lahat naman din yun babaguhin lang ng small committee. Di ba? Ako hindi ko nga mag-gets Alam natin ang kaloko-loko yung budget. Di ba? Alam natin na may problema dyan dito sa flood control, kung saan-saan. Alam naman ni Marcos ito. Di ba? Alam naman ng mga senador ito. Sana ito lang sana puntiryahin na natin. Kung sino ba talaga may kasalanan. Dapat panagutin natin itong small committee na ito. Hindi pa pwedeng ganun-ganun na lang na, okay na. Ano na tayo? Quits na. Tapos na itong budget ng 2025. So, move on na tayo. Hindi pwede. Uulit na naman yan. Dapat baguhin na talaga yung sistema ng small committee na yan pagdating sa budgetan. Kasi uulit na naman yan Kaya tama itong idinidiin ni Tiangco. Although, may punto si Marcoleta, may punto rin si Lacson doon sa pagbubunyag niya
Hindi, may mga binunyag naman pangalan, okay? May mga binunyag naman pangalan pero nakakabitin kasi. 'Di ba? Para sa akin ito wala ko sinasabing mali ang ginawa nila Marcoleta. Maganda. Sa simula, maganda. Kay Lacson, maganda rin sa simula. Lahat yan napakaganda sa simula. Sinasabi lang natin na medyo nabitin tayo kasi para tayong nanonood ng TV series, di ba? Manonood ka ng TV series, season 1 o kaya series na 1, 2, 3, di ba? Tapos biglang nag-stop. Mabibitin ka dun, di ba? Yun yung sinasabi natin, mabibitin ka. Kaya nga, meron tayong mga gustong mangyari at sinasabi natin dito sa mga senador na ito, uy, Buchanan, pwede niyong puntiryahin na talaga yung kontrabida doon sa pelikula. Puntiryahin na natin, pangalanan na natin. Sino ba ang nag-a-approve dito? Alam mo yan, eto, again, pinupunto si Marcoleta, yung contractor. May pinupunta si Lacson, yung contractor din. May ilang pinangalan ng kongresista. Pero sandali, lahat ito, pati yung kongresista, hindi makakagalaw yan without the approval ng leadership ng Kamara. Ano yun na natin? Diretso yun na, bakit ganito? Huwag kayong matakot. Hindi porket equal branch kayo, ibig sabihin tatahimik na kayo. Hindi, puntiryan nyo na. Ikaw ang nag-approve nito. Asa na itong budget na ito? Ganun. Yun lang sa akin kasi halimbawa ito, pakinggan natin to si Lacson. Idinitalya ni Senator Panfilo Ping Lacson sa kanyang privilege speech kung paano sinasagawa po ang pagnanakaw ng pondo para sa mga flood control project. At pinangalanan po ng senador kung sino-sino ang ilan po sa mga kontratista at mga politikong sangkot dito. Detalye sa live report ni Mean Corvera. Mean. Ali, orchestrated daw ang pamamaraan o hatian sa lahat ng pondo para sa mga flood control projects sa gobyerno. Ayon kay Senator Ping Lacson, hinahati o kinakatay ang pondo sa pamamagitan ng SOP, ng lagay, ng reseta at tinatawag niyang parking fee. Ang malaking tanong, ano ang riverbank protection structure na pinondohan at sinasabing completed dito? Ito po bang nakikita nating puting pader sa screen? Pader nga po yan, Mr. President. Perimeter fence ng subdivision. Mr. President, sari-saring gimmick, makapandaya lang ng milyones sa kaban ng bayan. Idinitalye na ni Senator Ping Lacson ang iba't ibang maanumalyang proyekto na pinondohan mula sa buwis ng taong bayan. Sa kanyang privilege speech na may titulong Flooded Gates of Corruption, sinabi ng senador na ang pinaka-notorious daw ang tinawag niyang horror stories ng mga proyekto sa Hagonoy at Malolos, Bulacan. Sinuong ng aking team ang baha sa Barangay Abolalas, Hagonoy para hanapin ang proyektong Construction of Riverbank Protection Structure mula sa Darcy and Ana na nagkakahalaga ng 77.199 million pesos na naman. Ito po ang tumambad sa amin, Mr. President. Nakikita niyo po ba ang pagkakatayo ng flood control structure? Hindi niyo po talaga makikita, my dear colleagues. Guni-guni lang kasi ang flood control structure o riverbank protection kung saan dapat nakatayo ang Darcy and Ana project. Ayon kay Lacson, orchestrated ang sindikato ng dalawang nasibak na district engineers na sina Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sa loob lamang ng 3 taon, nakakuha sila ng 28 mga proyekto na pawang mga guni-guni o ghost projects. Gusto po ba ninyo makita ang itsura ng isang 77.199 million pesos worth na riverbank protection structure? Nasaan na nga ba? Ewan ko, Mr. President, dahil wala tayong makita. Kahit ano pang suyod ang gawin namin, hindi namin makita o mahagilap ang flood control project ng Darcy and Ana Builders. Grabe, no? Nung dati, kahit papaano,
sinisimulan tapos biglang ititigil. This time talagang wala na. Arang, sige, pirmahan na lang tayo tapos na. Alam mo, imposible kasing wala itong una-una. May mga binanggit nga ni Secretary, may mga quality control, di ba? Napipirma kung nagawa ba o hindi. Ano nangyari doon? Bakit hindi sibakin yung mga putang inang yun? Kasuhan yun. Di ba? I mean, lahat yan mula sa baba. Kasi mula sa baba yan eh. Yung mga nag-a-approve, tumitingin, nag-check. Yan. Hanggang sa director, district director. Di ba? Kasuhan yan. Oh, actually, sa totoo lang, kung ako lang ay abogado at may kakayanan, kakasuhan ko pati yung sekretary. Totoo. Alam mo, Atty. Torion, kung ako sa'yo, kasuhan mo na yung dapat lahat ng kasuhan. Para talagang kasi sabi ito, mantakin mo, kapala na ng mukha ito. Wala, as in, wala doon sa location. Anong katartaduhan yun? Hello, Darcy. Ang Ana and Ana, nasaan ang flood control? Ang kontraktor ng mga proyekto ang Wawa Builders at Darcy and Ana Builders. Pero ang Darcy and Ana Builders nawawala rin ayon sa senador. Isa pa sa nakita namin, ang Barangay Inarawan na dumanas rin ng pagguho ng bahagi ng River Dike. Tumabo po ito ng 1.764 bilyong piso. Sa lahat ng proyektong nilaan sa Barangay Inarawan, tanging ang SunWest Incorporated ang nakakopo ng mga proyekto. Ito ang kontraktor na una na nating narinig sa ulat ng Pangulo bilang pangwalo sa mga kontratistang nakakuha ng pinakamarami at pinakamalaking kontrata sa flood control. Ilan pa sa tinukoy ng senador ang mga proyekto sa may 7 barangay sa Nawan at Baco sa Oriental Mindoro na pinondohan ng 10 bilyong piso. Tinipid, sinadyang minali at shortcut ang pagkagawa. Sad reality, Mr. President, is mayroon na rin silang standard para sa substandard. Mr. President, for 3 years, 19 billion na pondo ang ibinuhos para sa flood control sa Nauhan. Umaapaw ang pondo pero lubog pa rin sa baha ang mga Nauhenyo. Ano nangyari, Mr. President? Kaninong mga bulsa inanod ang buwis ng taong bayan? Pero sa bayan lang ng Nauhan, aabot na anya sa 1.9 bilyon ang nailaang pondo sa nakaraang 3 taon, pero ang mga proyekto gumuho na rin kasabay ng mga bagyo at malalakas na ulan. Ang proyekto anya bahagi ng insertion ng isang kongresista sa Mindoro. Meron pa ngayon tinatawag na passing through or parking fee na aabot sa katumbas na 5 to 6% ng pondo. Ito ang itinuturing na royalty, ang tawag sa lagay na ibinibigay sa politikong may kontrol sa distrito kung saan i-implementa o itatayo ang proyekto. Ayon sa senador, sistematiko ang hatian ng pondo at halos 40% na lang ang kabuang pondo ang napupunta para sa flood control projects. Sa breakdown ng senador, 8 hanggang 10% ang napupunta sa mga district engineers, 2 hanggang 3% ang para sa kickback ng District Engineering Office mula sa sobrang kita ng kontraktor, 5 hanggang 6% naman para sa mga miyembro ng Bids and Awards Committee, 0.5 hanggang 1% naman para sa Commission on Audit at 20 hanggang 25% naman para sa funder o politikong naghanap ng pondo para sa proyekto. Grabe, no? Ito. Ali, hindi pa Papakita ko sa inyo ito, ha. Ayan. Ito po yung post ni MJ Mondehar. Alam naman natin, matikas tong si MJ Mondehar. Yan yung summary nung sinabi, kinwento ni, yung inano ni Lacson, ha? Para ho sa atin ho itong maganda ito kasi malupit ho itong ito. Sandali, asa na yun? Chotomate. Ito. Sabi niya, ito ang tunay na issue, hindi cover-up story. Kasi alam nyo naman, di ba? Sinabi ko nga ho sa inyo si
meron ako narinig na balita, ikikwento ko na lang uli para sa mga hindi nakapanood kagahapon. Meron ako narinig na balita from source ko dyan sa Kamara. Sabi ba naman sa akin, natataranta na daw ang leadership ng Kamara kasi unti-unti nang nabubuking yung mga kalokohan, di umano, allegedly. Di ba? So, unti-unti na daw nabubuking kaya kailangan ng bagong issue para pumutok at doon ang maging atensyon ng mga media. Kasi siyempre, you have to feed the media different issue para hindi na masyadong kalkalin pa yung issue dito sa flood control. Kaya lang, itong another issue na inilabas nila ngayon, itong kay Pastor Quiboloy na kesyo pinapa-extradite daw ng Amerika. Ang masagwa dito, hindi nila na yung istorya. Yung pinapa-extradite ng Amerika, una sa lahat, number 1, June pa yon. Pero bakit ngayon lumabas? June, July, August. Napaka-obvious na wini-withhold yung information, tapos pagka meron ng issue na bago at kailangan ma-divert doon sa issue na yun, tsaka inilabas ito. So number 1 yun, June pa yung issue. Pangalawa, walang kwenta yung extradition kasi nga po may kaso hong dinidinig dito si Pastor Quiboloy. Diba? Hindi ho pwedeng i-extradite hanggang dinidinig pa ng local courts yung kaso ni Pastor Quiboloy. Diba? So, napaka-imposible nun. Pangatlo, posible rin na baka naman malapit na makalaya si Pastor, kaya ang ginagawa nila naghahanap na sila ng contingency plan na pag nakalaya to, dahil nakapag-bail, pwedeng kunin si Pastor. Hindi nga ho kung sakasakali ho makalaya si Pastor, it's out of bail. But it doesn't mean na tapos na yung kaso. As a matter of fact, yung kaso, didingging pa yan, sabi nga tapos kung halimbawa lang pero syempre hindi to mangyayari sa tingin ko dahil this is all political. Kung makonvict pa si Pastor, kailangan niyang pagbayaran yung conviction o yung judgment ng judge. Pero syempre again, malabo yan kasi ako alam kong talaga sa puso ko na inosente po si Pastor. So talagang itong ginagawa nila na issue ni Pastor, nonsense. Yeah? Etong extradition na to, wala itong saysay. Pero bakit nila nilabas ngayon? Kasi nga, tama ho, cover up lang ho ito. Ito po ay diversion. Gumagawa sila ng issue para ma-divert, para makaligtas ho. Etong di umano na narinig ko allegedly na natataranta na itong leadership ng Kamara. Posible kaya? Ako, nagtatanong lang Kasi, again chismis lang yun sa akin. Binalita lang sa akin yun ng isa kong source. Pero paano ko masasabing totoo? Anong ebidensya ko? Remember, in evidence, ang isang pwedeng maging ebidensya dyan is circumstantial evidence. Diba? Kung ano yung mga nangyayari. Ngayon, mukhang etong issue ni Pastor pang divert lang. Ibig sabihin, may napapraning, may natatakot. So, posible, yung nagbalita sa akin, may katotohanan. Hindi ko sinasabing may totoo talaga, pero dahil dito sa ebidensya na diversion na ginagawa nila, abay malamang sa malamang. Posible. Ano ba sabi ni dito? Ni MJ Mondejar. Excerpt from Senator Lacson. Privilege speech, ito daw. Mga proyekto at kontraktor na binanggit. Pampanga, Arayat at Kandating. 20 million na proyekto noong 2018, lumobo sa 274.8 million. From 20 million ng 2018. Nung nawala na si Pangulong Duterte, 2025, naging 274. Ang laki nung kinalaki nun 250. Mahigit. 250 million. Sa La Union, mula 100 million doon sa national expenditure, di ba? 2024, naging 1.6 billion. Sagaan noong 2024. Yung NEP, yun po yung proposal ng budget ng DBM. Yung GAA, yun na ho yung batas. Ibig sabihin, yun ay na-aproban
So, imaginein mo ha, sa La Union to. Sino ba kongresista dyan? Hanapin natin. Marami dyan. La Union. 100 million. Imaginein mo yun, 100 million. Naging 1.6 billion. Putang inang laki nun. Hayop yun ha. 2024 ito ha. Ibig sabihin, yun lang yung ibinigay ng DBM. Tapos naging 1.6. Hayop. Di ba? Oriental Mindoro. Baco Barangay Buntik ako nang masabing bulbul. Burbuli. 95 million na proyekto. Contractor Silverworks Construction. Yan. Oriental Mindoro din. So San Jose, 231 million na proyekto. Oriental Mindoro, 1.8 billion road. Hindi, binabanggit natin ito para makita ninyo. Ha? Barangay San Jose, ito, Barangay Nauwan, Barangay Inarawan, 1.8 billion dike project. Meron ba yan? Picturean ninyo. Puntahan ninyo mga taga Barangay Inarawan. Naarawan na ba kayo dyan? Tingnan ninyo yung dike project. Ito pang sa Barangay Apitong. Sa Oriental Mindoro rin. 193 million. Anak ng wewe. Bulacan, Malolos, Hagonoy, iba sa San Jose. Iba. At San Nicolas pala. Sunod-sunod na ghost project na TIG. 77 million bawat isa. Pare-pareho. Ang galing din nila. No? Napare-pareho nila yung project. Walang opisina. Peke ang address ng construction. Naku po, ang lupit ng construction, Darcy. Kaya pala mayayaman na mga 77 million isa. Main point sa privilege speech, hindi kababalaghan ng mga anomalya, kundi planado ng isang organisadong network ng abusado sa kapangyarihan. Ang tanong, sino yon? Yan ang importante. Kung alam mo, Senator Lacson, wag nang puro blind item ha. May grupo na sindikato na substandard at ghost project. Modus ng hihiram ng lisensya sa mga paborito nilang contractors. Sa pamagitan ng lisensya, sila mismo nag-implement na proyekto o gagawa ng dokumento. Diba? May sinagawang inspeksyon at validation din sa mga proyekto sa Kabikulan, Davao Peninsula, Western Visayas, Central Mindanao na isinama sa sunod sa pagdating sa pagdinig at investigasyon. Panawagan sa Senado na maging huwaran sa good governance sa ilalim ng pamumuno ng Senate President at pakikiisa ng lahat ng membro ng kapulungan. Simulan ito sa isang tapat na transparent. Ito na nga eh. Sa madaling salita, sinasabi na ni Lacson, okay, na ito'y hindi ginawa lamang ng isang ordinaryong congressman. Ito'y hindi ginawa lamang ng isang district director ng DPWH. Ito ay organisado. Sabi nga parang mafia. Sino ba dapat ang managot dito? Based dun sa ating napanood kanina. Abay dapat, sabi ni Tiangco, panagutin si Zaldico. Sabihin, hindi panagutin. Sorry, not panagutin. Pasagutin. Okay, mali yung term ko. Pasagutin si Zaldico. Ibig sabihin, dapat matanong si Zaldico anong nangyari doon sa small committee. Di ba ho? Ang linaw po nun. So, dapat sagutin niya ito. Hindi yung, ewan ko nga, bakit walang lumalapit na media kay Zaldico? Takot ba kayo? Pasagutin niyo si Zaldico. Pangalawa, dapat pasagutin niyo rin si Speaker. Di ba? Hindi pa pwedeng lang. Alam niyo, sabi nga sa Kamara, walang nangyayari dyan nang walang basbas ng Speaker. Kahit noon pa. Yan talaga basta may dyan, whether kung anong gagawin dyan, whether good or bad, kailangan may basbas ng Speaker. Pag wala, hindi makakagalaw daw dyan. Kaya dapat, panagutin. Pasagutin, sorry, not panagutin. Pasagutin si Speaker. Tanungin ano ba ang nangyari. Kasi nangyayari ngayon, dahil dito sa paglabas ng issue kay Pastor, tila dinadivert. Kung hindi man dinadivert, may napapraning. Ako, nagtatanong lang ako. Speaker Romualdez, Congressman Zaldico, ako nagtatanong lang
naaaning na ba kayo? Kayo ba ay natataranta na ba? Kayo ba ay nagtatago? Ako'y nagtatanong lang. Ito'y walang halong malisya. Ako'y nagtatanong lang. Kasi hindi lang naman ako naghahanap sa inyo, pati si Tiangco, di ba? Nagtatanong. Ano ba talaga ang tunay na nangyayari dyan? Mismong presidente nagsasabing doon sa kamera nung SONA, mahiya naman kayo. Sino yung kayo? Kayo po ba yun, Sir Speaker Romualdez? Sir Congressman Zaldico? Kayo po ba yung tinatanong ni BBM na mahiya naman kayo? Kung hindi, abay, pakisagot sana sa media. O kung gusto nyo, kahit sa akin nyo nalang sagutin. Ako'y tanong lang naman po ito. Eto hubang mga quote-unquote issue na tulad nung kay Pastor Kibuloy. Ito ba'y diversion? Totoo ba yung naririnig natin na natataranta na ang kayong mga leaders diyan sa Kamara? Tanong lang po ito. Maaari nyo sagutin o maaari nyo hindi sagutin. Nasa sa inyo na po yan. Basta kami nagtatanong mamamayang Pilipino, yung sobrang laki na tinaas na budget sa mga flood control project, asa na yun? Yun ang tanong dyan eh. Asa na po ba yun? Meron na po ba kayong alam, idea? Baka lang mayroon kayong alam. Kung maaari, sagutin nyo na. Huwag nyo nang antayin na mag-isip ng kakaiba ito mga Pilipino at isipin na kayo ay sindikato ng mga korap na opisyal ng gobyerno. Bago pa isipin ng taong bayan yan, sagutin na huna ninyo. Ano ba ang ginagawa ninyo doon sa nakaraang budget? Pakipaliwanag po nga, sir. Kasi karapatan namin bilang mga Pilipino, taong bayan, na kayo ay tanungin. Bilang mga public servant, asa na yung budget na yun? Bakit dumobo ng ganyang kalaki? Tapos hindi makita yung mga flood control projects. Asan yun, sir? Mga ma'am. Di ba? Hindi lang po si Speaker ang ating tinatanong. Hindi lang po si Zaldico, tinatanong natin. Pati yung ibang mga kongresista na district, etong mismong may mga nakakatanggap na project na nireveal ni Lacson. At maging ang DPWH, dapat ipaliwanag niyo yan. Secretary Bonoan, kung hindi mo kayang paliwanag yan, bumaba ka na sa pwesto. Kasi, paano nakalusot sa ito? Kayo ang direktang merong responsibilidad din. Hindi ho yung kontraktor. Dapat, dapat binabantayan ninyo kung nagagawa ba yung proyekto. Yan ang trabaho ninyo bilang sekretary. Yung mga tauhan ninyo, nababantayan ba? Bakit ganyan? Wala. Dapat ho kayong sumagot. At kung hindi nyo kayang sagutin niya, mag-resign na lang po kayo. Ako po si Banat Bay. Maraming salamat. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka